So this is our fifth problem. We need to determine the derivative of tangent of sine e to the 2x. So, paano ba ang paghahanap ng derivative sa ganitong situation o pag-differentiate ng ganitong ekspresyon? The derivative of tangent sine e to the 2x with respect to x. So, paano natin yan sasagutin? So, para sa ating solution process, again, katulad pa rin ng ginagawa natin sa mga sinaunang ginawa natin kanina, ang unang step, kailangan may declaration muna o pagpapahayag o pag-introduce muna. Ano ba ang ating u in this given situation? So, ang value ng ating u is napakasimple lang. Ano ba yung nakatangent? Yun ang ating u. Ang nakatangent is yung buong sine e to the 2x. So, yan. So, yan ang ating u ngayon na ating bibigyan ng katugunan o solusyon. Tangent of sine e to the 2x. Dahil alam na natin ngayon ang value ng ating u, again, kagaya ng dati, dahil tangent u yan, hindi pala tangent ang kailangan natin. Cotangent yan. Palitan natin ng given, no? So, we need cotangent dahil cotangent ang formula natin na gagamitin. So, dahil yan ang given natin, alam naman natin na cotangent u yan, i-adapt ko lang ang nasa right-hand side ng formula natin. So, again, copy-paste. Yan. Alam nyo kung bakit ko ginagawa yung ganyan? Kasi mga engineering students kayo, ang sagwang tingnan nakakatapos ka ng engineering, tapos hindi ka marunong mag-differential calculus. Kaya sabihin na lang natin, teacher ang course mo, magtuturo ka ng math. Ang hirap sa sitwasyon ng isang guro na iniikayat mo ang mga estudyante mo maging creative, tapos ikaw mismo na guro, hindi ka marunong gumawa ng sarili mong mga examples. Kaya yung mga halimbawa na ibinibigay ko sa inyo on the spot, ginagawa ko lang. Ayaw kong laging tumitingin sa book kasi nga iniikayat ko kayong maging creative. So dapat ako maging creative sa inyong paningin. So ito ngayon yung formula na gagamitin natin. So ano ba yung step na gagawin natin ngayon? Again, copy-paste ko uli yan. Ang proseso na ating gagawin, lahat ng u, papalitan lang natin ng sine e to the 2x. Yan. So lahat ng u, papalitan natin ng sine e to the 2x. Kaya lang isa sa way na yung sine e to the 2x na yan, para maiwasan ang pagkakalito, lalagyan ko muna ng bracket. Yan. Para magandang tingnan. Dapat yung example natin kanina, bracket ang ginamit ko dyan eh. Pero anyway, nandiyan na yan. Palitan ko na lang. Dapat ito yung symbol na gagamitin dyan. Hindi, yung isa. Saka sa dulo. Masagwa kasi kung parenthesis na yung nasa loob, tapos parenthesis yung nasa labas, dapat may iba naman yung object. Mas magandang tingnan ngayon. So, i-copy-paste ko uli yan. At yan naman ang ilalagay ko sa dulo. So, alisin ko muna yung pagkaka-highlight nung wala namang d over dx. Again, kung papasin na naman natin ulit, may palibago na naman na problema tayo. At yan ang kailangan nating i-differentiate ulit. Sine e to the 2x. Derivative of sine e to the 2x. Dahil naka-encounter na naman tayo ng panibagong d over dx, ibig sabihin, kailangan na naman natin ng isa pang formula. Kailangan na naman ulit nating mag-recall para sa problem nating d over dx of sine e to the 2x. At ano yung formula na yon? Kung titignan ninyo, habang nasusolve tayo ng mga problem, lagi tayong may binabalik ang mga formula. At ito na naman yung kailangan nating formula. Ayan. Copy-paste ko lang siya. Kailangan na naman pala natin ng tulong ng sine u. Na actually, dinidiscuss ko pa lang, kailangan pala natin. Now, since alam na natin na yan ang formula na gagamitin natin, ano yung u natin sa situation na yan? Again, i-rewrite ko ang value ng ating u. Ang value ng ating u is e to the 2x.
may panibago na naman tayong U. At kailangan natin yan mabigyan ng katugunan o solusyon para ma-differentiate natin ng maayos. Now, gawin ko rin live screen ito, no? And take note. Ayun. Dahil yan ngayon yung ating formula at ito ang ating U, copy-paste ko lang yung nauna na nakasulat kanina. Kasi parte pa rin yan ang sagot natin eh. Hindi pwedeng alisin yan. Times. Ano ngayon yung multiply ko? Ang derivative ng sine e to the 2x. At dahil hinahanap natin ang derivative ng sine e to the 2x, ang ibig sabihin niyan, class, gagamitin ko yung formula natin na nasa right-hand side ng sine u, which is cosine u d over dx of u. Copy. Then, i-paste ko yan right after the dot. Kaya lang, lalagyan ko yan muna ng bracket para kitang-kita talaga na magkaiwalay yan doon. Naka-multiply nga lang. Yan. So, next step, copy-paste ko yung buong yan uli. Yung kabuwang yan. Copy-paste natin. And that's it. So, naka-copy-paste na. I think ibababa ko yung buong number 5 sa baba, no? Para sa isang bond paper lang. Kung i-print ninyo yan, mas mahirap. And that's it. Yan. Ibig sabihin, lahat ng u ngayon, papalitan ko lang e to the 2x. Yan. Substitution lang yan. Kasi alam mo ang formula, walang mahirap dyan. Yan. So, ito ngayon, lalagyan ko ng parenthesis. Kasi bracket na sa labas eh. Masagwa kong bracket pa rin sa loob. At syempre, aalisin ko yung pagka-highlight nung wala namang d over dx. Kasi nga, in this situation, ang hinahanapan lang natin ng d over dx is yung e to the 2x. Ito lang. Yan. O, babaguhin ko yung kulay, no? Dahil mga engineering kayo, ano bang kulay meron dito? Wala nang iba? Ayan na lang. Ito pala. Red siya. Violet na lang. Yan. Purple. Yan. d over dx of e to the 2x. Dahil meron pa rin d over dx tayong napapansin o nakikita, ibig sabihin, kailangan pa rin natin mag-differentiate. Hanggat may nakikita tayong d over dx, we do not stop differentiating and finding for the right formula. Now again, kailangan na naman natin ulit mag-recall. Isang halimbawa lang yan. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung pasikot-sikot na derivatives. d over dx of e to the u. Yan. Is actually equal to e to the u, then d over dx of u. Kaya ang formula na kailangan natin. Now, ano yung susunod na akmang nagagawin ko ngayon? Katulad ng dati, kailangan na naman natin ulit mag-declare. As ano yung i-declare? May bago tayong value ng u. In this situation, ang value ng ating u is equal to 2x. Yan, kasi e to the u. At dahil alam na natin ang value ng ating u para sa e to the u, which is actually 2x, then copy-paste ko muna yon. Copy. And then, kukopyain ko rin yan. Dot. Lalagyan ko ng dot, no? Lagay ko dito yan. Pero ito, iba-bracket ko muna. Para hindi mapagkamalan, baka mamaya isipin na pati ito naka-cosecant square. Kaya wala yan. Then, dot. Ito ngayon tayo. Ano daw ang derivative ng
e to the 2x with respect to x. So, ano ba yung formula na gagamitin natin? That's the next question. Dahil hinahanapan natin ang derivative yan, gagamitin ko ngayon yung nasa right-hand side ng formula natin. Laging right-hand side, laging nasa kanan. Mahirap ang kaliwa. Okay. E to the u, d over dx of u. Substitution tayo. Ano ba ang value ng u? Binigay ko na. Yan. 2x. Lagyan ko ng parenthesis para kaya-ayang tingnan. Ibig sabihin, lahat ng u dito, papalitan ko lang ng 2x. Yan. 2x. Papalapit na tayo. Yun, kung pag-aaralan uli natin ang ating given, okay, lagyan ko lang ng bracket, no? Para makita natin yung pagka-iwa-iwalay ng tatlong yan. Kung aaralin uli natin, again, hindi pa totaling nawawala si d over dx, nakikita pa rin natin. Ibig sabihin, wala pa tayong k na uminto. Yan, i-grade ko naman. Kailangan na naman nating hanapan ng derivative yan. Ibig sabihin, sa bawat paghahanap ng solusyon, kailangan meron kang nililimunan. Kailangan muli nating lumingon sa ating mga previous lesson na napagdaanan. So ano yung kailangan nating i-recall na naman uli? Again, we need the help of this formula. Sa bawat problema, kailangan natin ng formula. Sa bawat equation na kinakalkula natin at tinahanapan ng katugunan, kailangan natin ng formula. Even to reality, kailangan natin ng formula o ng konsepto para mabigyan ng solusyon ang bawat problema. So, nag-recall tayo. So, ano naman nagagawin ko yun? Lahat ng walang problema, dahil wala naman silang problema, i-retain lang. Hindi pwedeng eliminate ang walang problema. Yan. Then, times, retain din yan. Ito. Retain din yan. And then, siyempre, i-retain din natin ang u to the 2x. Copy. Lalagyan ko na naman yan ng dot. Para makita yung separation nila, yung pagkakaiwalay. Hindi pwedeng pagsamahin. And then finally, if we were going to apply this formula to the derivative of 2x, ang derivative ng 2x is simply 2. Finally, wala na tayong nakikitang d over dx. Wala na tayong kailangan differentiate. Ibig sabihin, smooth na. Wala nang kailangang alisin. Wala nang kailangang i-remove. Wala nang kailangang i-eliminate. Wala nang kailangang i-differentiate kasi na naubos na ang d over dx na nakikita natin buhat kanina. Dumating sa point na unti-unti nawala ang d over dx. So, paano ngayon ang pagsulat ng tamang sagot? Ang nauuli, ang siyang laging nauuna. Yan. So, copy-paste ko lang yung hanggang dito, no? So, pagsusulat ng sagot, kailangan 2. So, 2 muna tayo. Susulat ko dito yung 2. So, okay na yung 2. Highlight ko yung nakukuha natin, no? Para hindi nakakalito. Oh, nakuha na natin si 2. Next, e to the 2x. Siya ang susunod ngayon. Ano yung susunod na naman yan? Cosine e to the 2x. Alisin ko na yung bracket. Dito yan ipoposisyon. Yan. So, wala na. Finally, ang sagot sa ating problem, yan ang ating final answer ngayon. At ang derivative ng ating hinahanap na katugunan ng d over dx of cotangent sine e to the 2x is actually equal yung nasa baba. So, copy-paste ko lang para makita niyo pareho. So, ang sagot pala dito, ang sagot sa ating problem is actually equal to this. At yan ang ating derivative. So, wala naman palang mahirap. Basta marunong ka lang lumingon, bumalik sa mga napag-aralan mong previous lessons,
magiging matagumpay ka sa problem na inaharap mo at present. Ang pinaka-the best na binabalik-balikan at laging nililimunan, actually, laging tinatabihan lang is si Lord. Hindi ka magiging failure sa problem solving, sa kahit na anong pang problem yan. So far, malino ba ang diskusyon natin? Naintindihan ba ninyo ang application ng cotangent tube? You don't have to worry, I will post this and save this. Sisend ko sa inyo yung copy and then pwede nyo pang mapanood sa YouTube channel natin. Okay, we'll proceed to another formula. Para makita na ninyo yung gamit ng dalawang yan. So, sabay na natin, no? I think kasya na yung time natin dyan. Copy-paste ko lang uli yung dalawa. Okay, magbibigay na ako ng example sa dalawang yan. So, simula tayo sa second tube. Example number 6. So, kung yan lang naman ang given, ang kahirap-hirap yan. O, halimbawa, ito yung napili ko. Second of 3x. Walang kahirap-hirap yan eh. So, bakit yan magiging mahirap? Tingnan nyo ha. Second 3x, ano ang u? U natin is 3x. So, let me write 3x. Eh, paano ko ba sasagutin yan? Ano bang formula na kailangan natin? Second u. Gagamitin ko yung nasa right-hand side. Copy-paste ko ulit. And then, lahat ng u pa, palitan ko lang ng 3x. So, yung u dito, palitan natin ng 3x. And even that one, palitan ko ng 3x. At yung nasa dulo, palitan din natin ng 3x. Now, kailangan na naman natin ng formula ngayon dyan. Kailangan na naman natin ulit mag-recall. Kasi nga, ang naka-highlight lang is d over dx of 3x. Ibig sabihin, meron pa tayong d over dx na nakikita at kailangan natin yung ma-eliminate. Kailangan natin itong formula na yan. Cx pala is equal to c. So, i-revise ko na lang yung formula para mabilis tayo makatapos. Yan. So, Cx equal to c. We need this. Now, kung gagamitin natin yan, definitely ang derivative ng 3x is 3. And alam na ninyong lahat yan. So, kung yun pala, ang derivative ng 3x is equal to 3, yan. Sabi ko kanina, okay, that, para makita mo na, no, 3. Ang nahuli ay siyang laging nahula. So, copy-paste ko uli yan. So, ganyan na yung example. Chicken feed. Walang kahirap-hirap yan. So, yan pala yung sagot natin. At yan yung ating final answer sa ating derivative. So, copy-paste ko. No? Enter ko lang no, para may iba ng final. Para hindi makadugtong doon. Makadugtong. Para hindi kayo nahihirapang intindihin. At makikita nyo ng buo. Yan. So, ganyan lang kadali yung paggamit ng formula ng d over dx of second u is equal to second u tangent u d over dx of u. So, ito yung ating sagot. Now, let us proceed to the next one. Cosecant u. d over dx of cosecant u is equal to negative cosecant u cotangent u d over dx of u. And paano ba ginagamit yan? Nagbago lang eh. Tingnan nyo, cosecant u, cotangent u. Dapat class, kabisado ninyo yung mga formula na yan, hindi nyo kinakalimutan. Para pag umabot kayo ng differential equation at integral calculus, stock knowledge na lang yung mga yan. Paano ba magiging stock knowledge yan? Hindi yung memorize yan. Hindi sapat na memorize mo lang, dapat lagi mong ginagamit yan. At kapag lagi mong ginagamit yan, unti-unti, nakakabisado mo yung mga formula na yan. Na hindi mo kailangang ipagpilitan sa mga brain cells natin, sa neurons natin. Can you follow? Okay. Next. So, solve na natin. D over dx of cosecant u is equal to negative cosecant u cotangent u d over dx of u. Now, let me give you an example.
So, ito yung example natin. So, lilikawuli ako. Example number 7 tayo. Okay. What if kung ito naman yung problem natin? Para may iba naman. Lalagyan ko yan ng 4x. Pero ilalagay ko sa unahan. Lalagyan ko sa unahan 4x. Yan. Lalagyan ko sa unahan ng square. Medyo bibilisan ko na siya, no? Para matuto din kayo ng ibang way naman, ibang pamamaraan naman. Hindi lagi yung ganun lang. Okay. Kung ngayon yung problem natin, bracket ko siya. Again, class, this is a product form. Product form yan. UB. At ito yung U natin. At yung cosecant 4x naman ang ating V. As in victory. And definitely, kailangan natin ng formula na naman dyan. UB, the product form, na ginamit natin kanina. Papipaste ko na lang siya sa taas. Ito yung formula na ginamit natin kanina na UB. Yan, kailangan natin yan. Hindi lang U over B, no? Minsan exponential form, minsan quotient form. Kailangan pala natin. Yan. The next, adapt ko yung nasa right-hand side. And then, substitution process tayo. Ano ba ang value ng U? 4x square. So, lahat ng U, papalitan ko ng 4x square. And then, lahat naman ng value ng B, papalitan natin ng cosecant 4x. Hindi ba? Napakadali lang. Yan. And then, i-highlight natin lahat ng mga kailangan ng derivative. Yan. At saka ito. Sa cosecant 4x, kailangan natin uli ang formula. Ito yun. Diyan pa lang natin magagamit yan. Kailangan natin ang formula na yan. Para dito. So, yun yung mga kailangan nating i-recall. Ito yung una. And then, para dito naman, kailangan uli natin ang formula. X square. Into reality, ito yung problem. Isang problem, pangalawang problem, yung unang problem, inuubo ka, yung pangalawang problem, sinisipon ka, so kailangan mo ng, yung una, kailangan mo ng Neosep. Pangalawa, kailangan mo lang, ano pa yung isang gamot sa ubo? Solmox. Yan. So, kailangan natin ng Solmox para dito. So, ano ba yung formula na gagamitin dito? D over dx of C, x to the n. So, into reality, ganyan din yan. Hindi yung puro variable lang nakikita natin, tsaka mga numbers. So, C, x to the n. So, we have it as NC x raised to n minus 1. Yan. Yan talaga buhay. Ang hirap talaga ng mathematics, no? Pati nga ako, medyo nahihirapan lang sa pagtatype. Si teacher nyo, nauubos na ang book, nangungusumi na yata sa mga numbers. Eh. Okay, continue. Continuation ng process ng ating solution. Okay, copy-paste ko lahat yan. Hanggang dito muna sa 4x square. Copy. So, ano daw ang derivative ng cosecant 4x square? Ng 4x. So, para masolve ko yan, kailangan kong i-adapt yung formula na ito. Yan. So, copy. Then paste. Ito ba yung nasulat? May nabura ba?
Ayun. Kailangan kong i-adapt ito. Copy. Ito yan. Paste. And lagyan ko ng bracket yan. Hindi naman minus kasi yan. Ilagyan ko ng bracket. Ibig sabihin, nakamultiply yan doon. Now, d over dx of cosecant 4x, ito yung formula, plus cosecant 4x, type ko lang yan, copy. Ano daw ang derivative ng 4x square? So, siyempre, kailangan ko nito. Sige, copy-paste ko na rin yan. Times, parenthesis, yan. Para lang klaro. Derivative nun, ito. Yan. Derivative nito, ito siya. Ang substitution tayo. Again, copy-paste ko siya hanggang dito. Copy. Para lang kitang-kita ninyo ng detalyado kung paano po ginagawa yung solusyon. So kung ito yan, dapat pala kinapy-paste ko ng buo. Copy-paste ko na ng buo. Yan. Burahin ko yan. Copy-paste. Ang u natin, dito is 4x. So lahat ng u dito, papalitan ko ng 4x. 4x din yan. Sakto yung 10 minutes na yan. You don't have to worry. Yan. 4x yan. And then, pagdating naman dito, ang yan natin, 4x square, ang yan natin is 2. Cx to the n. So, c is 4, n is 2. So, ito magiging 2. And then, yung c is 4. And then, exponent is 2. Yan. So, unti-unti natatapos yung problema natin. Kaya lang, meron na namang panibagong problem. Ayan pala. d over dx of 4x, kailangan na naman natin uling ma-differentiate yan. Okay, copy-paste ko siya, no? Para dire-diretso na lang. Ayan, para makita ninyo. Ano ba ang derivative ng 4x? Hindi ba simpleng 4 lang? So instead na i-retain ko pa yan, ang lalagay ko na lang dito is dot times 4x. Lalagyan ko ng dot para hindi mapagkamalang nakakotahan dyan din yung additional 4x. Ano na lang gagawin natin yan? Yung 2 minus 1 is 1 na lang yan. Tama? 1 na lang yan. So, dinida ko na. Yung 2 times 4 is 8 na lang yan. Kahit alisin ko na siguro yung parenthesis. So, 8x. 8x na lang yan. Finally. Yan. And that's it. Now, paano ngayon yung pagsulat ng tamang sagot? Yung 4x at saka yung 4x square. Yan. Highlight ko sila. Yung 4x square at saka 4x. Pwedeng i-multiply yung dalawang yan. Which I think meron tayong value na 16x square. X cubed. Tama ba? 4x squared times 4x is 16x cubed. And then dahil negative yan, negative sa unahan. And then cosecant 4x, cotangent 4x. Ito ko type yan. And that's it. Plus 8x. Di pa sabi ko kanina, ang nauna. 8x cosecant 4x. Alisin ko lang yung pagkaka-highlight. And finally, nawala yung C yan. Ito yung ating answer. Simplify na yan. Actually, pwede ko pang galawin yan, no? Kunwari, nagtitake kayo ng licensure examination.
Yan ang nakuha mong sagot. Yan ang nakuha ninyong result. Kasi ito lang, kung ako yung examiner, gumagawa ng test paper, pwede kong baguhin yan. Yan ang makukuha mong sagot, tama ka, pero hindi mo mahanap sa choices yung tama mong sagot. Kasi nga, anong ginawa ko? Kung papansinin natin, parehong may cosecant 4x. Yan. Yung equation natin. And then, kung papansinin din natin, 8x at saka negative 16x cubed, pero silang common term. Anong kailangan nating tulong? Kailangan nating balikan ang ating algebra at ano yun? At yung topic na tinuro sa inyo ng mga teachers ninyo nung nasa junior high school, highest common monomial factor, type of factoring. So, sagutin natin, ano? So, finally, ito yung answer natin. Equal, sa baba, no? Walang anong equation. Equal. So, cosecant 4x, sigurado na yan. Factor out. At ang 8x, sigurado na yan. Pa-factor out natin. Anong matitira sa loob? 16x cubed. Okay, lagay ko yung negative sa labas, no? Negative sa labas. 16x cubed divided by 8x. I think that is 2x squared. Tama ba ako? Makikita naman natin. So, 2x squared. 2x squared. And then, cotangent 4x. Negative times positive is still negative. So, kapag multiply ko ito, yung dalawang yan, babalik lang tayo originally doon. So, pagdating dito sa dulo, plus 1. At dahil negative sa labas, magiging negative din yan. Minus 1. If I will multiply this and that, babalik tayo ng positive 8x cosecant 4x. Kung ito naman, i-multiply ko sa nasa loob na 2x squared cotangent 4x, babalik lang tayo originally dito. At ito yung isang possible answer na pwedeng ibigay during the licensure exam. Hindi pwedeng piliin mo, ipilit mo yung sagot mo na tama naman, pero hindi mo mahanap sa mga choices. Diyan maraming bumabagsak. Tama yung sagot mo, ang problema ay hindi mo mahanap sa choice. Dahil sa pagkakataong nagsusulit ka, ang tamang sagot lang ay yung isa sa pinagpipilian. Hindi yung tamang sagot na alam mo lang. Kailangan, ang tamang sagot mo na nakuha mo, kung very confident ka talaga at may tiwala ka sa sarili mo, i-drive mo yung solusyon patungo sa isa sa mga tamang sagot sa mga choices. And I think, kunwari, ito yung isa sa mga choices. Ito yung sagot mo. So, maniobrahin mo ngayon yan patungo dito. Magagawa mo lang yan kung malalim lang ang pangunawa mo sa mathematics. Hindi, iba kasi ibig sabihin ng marunong sa malalim. Yung marunong, alam mo lang, may kakayahan ka lang. Pero yung malalim, kumpleto na yun. May dulong na and then malalim pang mag-isip. And then tinatandaan talaga yung mga natutunan na before. And then may pagpapahalaga talaga sa mga previous lessons na natutunan na sa previous subjects sa mathematics. So, ito yung final answer natin. Ang sagot natin, i-separate ko lang, no? Ito yung problem number 7 natin. Ibaba ko ng konti para kitang-kita yan. So, ang sagot sa ating d over dx of 4x squared cosecant 4x is equal to negative 8x cosecant 4x to be multiplied by the binomial 2x squared cotangent 4x minus 1. So, yun yung end ng lecture natin regarding about derivatives of trigonometric functions. Naka-anim na formula tayo. Sa susunod na lesson, we will proceed to the inverse trigonometric function derivatives and hyperbolic. After yung dalawang yan, pwede na tayo mag-proceed sa higher derivative like sa higher derivative and also explicit differentiation and implicit differentiation, equation of the tangent line and normal line hanggang umabot tayo ng maxima and minima hanggang partial derivatives including the applications of derivatives.